Inilatag ng Department of Public Works and Highways ang apat na pangunahing hakbang para matugunan ang problema ng pagbaha na iniuugnay sa konstruksyon ng Matalahib Creek Pumping Station sa Quezon City. Ang mga yan alamin sa sentro ng balita ni Bernard Ferrer. Inumpisahan na ng DPWH ang pag-iba sa upstream at downstream gate ng Matalahib Creek Pumping Station sa Barangay Talayan, Quezon City. Layunin nito na mapabuti ang daloy ng tubig sa creek. Inaasahan na maglalagay ng bagong gate na mas akma sa disenyo ng struktura. Magpapatuloy din ang dredging operation sa San Juan River na dinadaloy ng tubig mula sa creek. We're opening up the entire creek at around 13 meters so that pag normal conditions or kapag mas mataas ang tubig sa Talayan, freely flowing siya. And then we will either put the pumps on the gate itself para walang harang, or if we hopefully get right of way here on the side of the creek, doon natin siya ilalagay. Inaasang makukumpleto ang pag-iba ng nasabing gate bago matapos ang buwan ng Mayo. Maglalagay din ng mobile pump sa creek upang mabilis na mailabas ang tubig. Magtatayo rin ng retention basin sa apat na natukoy na lugar sa Barangay Talayan, habang 138 retention basins naman ang nirekomenda ng Project NOAA na itayo sa mga strategic na lugar sa buong Quezon City. Hindi namin pinapangako o ginagarantiya na mawawala ang baha dito, pero tingin ko with this, kahit papano maiibsan natin ng konti yung hirap ng mga kababayan natin. At mababawasan natin ang baha, at more importantly, yung kahit bumaha, hopefully mas mabilis na siyang magsusubside. Nagpahayag ng pasasalamat ang Quezon City LGU sa mga hakbang ng DPWH para sa pagpapaigting ng flood mitigation sa lungsod. Lumabas ng pagtatayo noon ng Matalahib Creek Pumping Station ay sinagawa ng walang pahintulot mula sa lungsod, walang Certificate of Coordination at walang kaukulang permit. In fact, meron po kaming statement na hindi po kami pumapayag na maipagawa ito sapagkat alam na natin na magiging sagabal po ito sa daloy ng tubig at hindi po ito makakatulong sa pagbawas ng baha sa lugar na ito, and yet it was continued. Inaasahang mapopondohan ang Matalahib Creek Pumping Station sa taong 2027 upang maging ganap na operasyonal. Ang proyekto ay ginawad noong Mayo 2024 sa joint venture ng St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya at Filastro Builders and Development Incorporated. Samantala, nagbigay rin ng reaksyon si Secretary Dizon kaugnay sa pagkakaresto sa dating mamabatas na si Zaldico sa Czech Republic. Testament ito sa resolve at determination ng ating Pangulo at ng gobyerno na panagutin yung lahat ng mga dapat na managot. Si Ko ay inuugnay sa umano'y maanumalyang pagpupondo ng mga sinasabing ghost flood control projects. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.